negosyo na naging bato pa. Dinukot kasi ng kawatan ang 350,000 pesos na puhunan sana sa itatayong bagong negosyo. Narito ang Frontline Report. Naglalakad sa kahabaan ng Halsema Highway ang babaeng ito Lunes ng hapon. Nakabuntot sa kanya ang isang lalaki. Ilang saglit pa, may dinukot ang lalaki sa bag ng babae sabay tawid sa kabilang kalsada. Napansin naman agad ito ng babae at kinapa ang kanyang backpack. Sinubukan niyang habulin ng lalaki, pero agad itong nakatakas. Ayon sa biktimang si Jenny, isang envelope na may lamang 350,000 pesos ang natangay ng lalaki. Gagamitin sana itong pampuhunan sa negosyo ng kanyang amo na buy and sell ng gulay. Hindi ko alam, sa totoo lang. Diyan ka lang ay tawag dun, your drink, ika na, dingin shock mo nga parang hindi mo in-expect na that time. Kasi so ako naka-apply dito eh. Yung gusto mo lang sana is lumaban sila ng patas. Kasi syempre tayo, lumalaban tayo ng patas sa mga ganong katawan nila. Bata pa naman sila, pwede silang ang daming ang matatanda dyan, nagtatrabaho pa rin sa trading post. Kasi isipin mo, pagka kahit yung pira na yun, ang laki-laki, tapos papakain mo sa pamilya mo, wala ring patutunguhan. Ayon sa La Trinidad Police, posibleng natiktikan na si Jenny sa isang kainan sa bayan kung saan iniabot ng kanyang amo ang pera. Ngayon, tinitignan natin yung mga lahat ng mga CCTV na possible na dinaanan niya at nung saan galing yung biktima. At may nakakita tayong mga CCTV. So, base sa mga CCTV natin na nakuha, tingnan natin yung mga anggulo. Mag-ingat po kung mayroon tayong mga ganyang kalaking pera na i-secure po natin ng maigi. Ikinaalarma naman ng La Trinidad LGU ang insidente lalo pat marami ang nagpupunta sa bayan para mag-buy and sell ng gulay. Bukod pa riyan ang dagsa ng mga turista sa strawberry farm at iba pang pasyalan sa bayan. At napag-usapan po natin to with our chief of police at yun nga, pinag-usapan natin who is that person, and at the same time, ongoing po yung investigation ngayon ng ating kapulisan. Sinusundan po lahat yung ating mga CCTVs. Patuloy ang backtracking ng mga pulis sa tulong ng CCTV para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.